Hello Taiwaners! And hello po sa aking mga subscribers. So, eto na naman po tayo, mga aning na naman. Charot. So, for today's video, i-share ko sa inyo yung aking pregnancy journey before and after here in Taiwan. Dahil alam ko naman po sa inyong lahat na mostly po na nandito sa Taiwan is talagang nagbabalak at gustong magkaanak or gustong manganak dito sa Taiwan. And I want to help and share my experience for those who want to have baby here in Taiwan. So if you're interested in this video, please stay until the end and follow my FB page. So what are you waiting for? Let's get started! So yun na nga, mga moms ko, it's a long story dahil ikukwento ko po sa inyo ang aking before and after pregnancy. So, sa umpisa, actually hindi talaga namin siya plano na mabuntis ako. But suddenly, God gave it to me, and then finally, it's a very big blessings that I treasured for the rest of my life. Chaneng! Pero seryoso talaga. Alam mo yung feeling na maging magulang ka. Talagang walang katumbas yun. Yung saya at yung fulfillment ng puso mo. Aminin nyo sa mga parents dyan, sa mga magiging magulang, diba? Nakaka-excite at talagang ang sarap sa pakiramdam. So, after I finally find out na nabuntis ako, the next day, nagpunta agad kami ng partner ko sa isang OB-GYN para magpa-check up. So, na-amaze lang din ako kasi for the first time na nagpa-check up kami, talagang yung healthcare system dito is talagang wala ka talaga masasabi. Yung time na yun, wala pa siyang heartbeat nung una. At ang sabi ng doktor, wait kami ng 3 to 4 weeks to check on it again. And then, nung bumalik kami, yan, meron na siyang heartbeat. So, sa mga hindi nakakaalam, dito kasi sa Taiwan, you have a legal right to choose whether you stay here in Taiwan or you will go home to give birth to your child. But, in the end, I chose to stay here in Taiwan. Bakit? Dito na papasok yung mga reason. Bakit nga ba pinili ko na magstay dito sa Taiwan at pinili ko na dito manganak? Kahit na this is my first pregnancy at talagang wala pa akong idea at wala rin talaga akong gabay ng mas nakakatanda sa akin. Even though nandiyan yung partner ko na talagang umaalalay sa akin. Pero iba pa rin kasi yung meron kang parents or mga mas merong experience sa ganitong situation ko nung buntis pa ako. Pero kinaya ko pa rin kahit na mag-isa ako. But with the guide of my partner pa rin. And then my parents via video call, ganyan. And then, thanks to my friends na nandyan, one call away. Alam nyo na kung sino-sino kayo. Ayan, sila Bella, sila Mika, sila Rochelle, ayan, ang mga kumari ko na ngayon. At syempre, sila Ate Emmy, sila Katrina, shoutout po sa inyong lahat. So, ayun, well, hindi ako ganun nahirapan dahil sa kanila. At mas napadali din yung pagbubuntis ko dahil sa mga support din nila at paggabay nila sa akin. And then, isa rin kasi sa kagandahan kaya pinili ko na magstay dito sa Taiwan. Dahil you can even work kahit na buntis ka. 'Di ba? Hanggang sa baka 9 months ako noon, nagtatrabaho ako. Siguro 1 week before ng due date ko, 1 to 2 weeks ng due date ko, tsaka lang ako nag-leave. So, di ba? Sobrang baba na ng chat ko nun, pero nagtatrabaho pa rin ako. At yun yung kagandahan, as long as you can work, allow ka nila na
magtrabaho pa din. Basta kaya mo pa. Why not, diba? Kasi sayang ang pera. Compare mo kung nasa Pinas ako. Diba? Ano naman gagawin ko doon? Mag-stay lang ako, hintayin ko na lumaki yung tiyan ko. Compare mo dito na habang lumalaki yung tiyan ko, kaya ko pa naman magtrabaho, and then nakaka-earn pa ako ng pera. So, para na rin yun sa, in the future, para sa anak ko, diba? And, isa din talaga sa nagustuhan ko dito dahil iba kasi talaga yung healthcare system nila dito. From the doctors, nurse, napaka-accommodating nila dito. Hindi naman sa inaano ko, pinagko-compare ko, pero talaga mapagko-compare mo talaga eh. Tapos, hindi rin ganun ka-pricey yung mga bills mo. Actually, kasi meron kami ditong health card. Kapag OFW ka kasi, kinakaltasan yung salary mo na binabayad dun sa health card mo or sa mga health insurance mo, which is nagagamit mo naman siya once na ma-hospitalize ka or magpa-check up ka for mga some check up, ganyan. So, yun, nagagamit namin siya. Ito, nung pregnancy ko, nagagamit ko siya. At talagang, masasabi ko na talagang almost 100 NT lang yung binabayaran ko, something like that. And then, when it comes sa mga gamot-gamot naman, siguro, iinan lang din. Kasi, talagang halos lahat kino-covered ng health card namin. And, when it comes to ultrasound, wala rin siyang bayad at covered din siya ng health card. Compare mo sa Pinas na pag 4D, 3D, ganyan, gusto mo makita yung baby mo na mas malinaw, syempre, magbabayad ka ng mas mahal. Alam ko mga nag-range siguro ng 1,000 to 2,000, ganun. Dito kasi, every time na magpapacheck up ako, 150 NT lang yung binabayad ko. Kasama na dun yung check-up, and then mga laboratory. Syempre, kukuhanan ka ng dugo, ganyan, titest yung dugo mo, lahat-lahat na, and then ultrasound, yun na yun. Yung 150 NT, ang equivalent dun sa Pinas, times 1.75 na kasi ngayon. Siguro mga nasa 250 lang. Di ba? 250 pesos for check-up. So, ayun, hanggang sa lumalaki na yung tiyan ko. Syempre, marami na akong mga cravings. At medyo nahihirapan na rin akong kumilos. Mabigat na yung katawan ko. Kasi hindi lang naman ako. Dalawa na kami. Ganon. Sobrang, yung pagkaan ko din, sobrang lumakas na. Hindi nakagaya before na talagang jeta-jeta ako. Syempre, meron akong pinapakain sa loob ng tiyan ko. So, kailangan kong kumain. Pero as much as possible, ang mga kinakain ko lang is yung mga healthy food na para sa baby ko. Mine-maintain ko pa rin yung kung ano lang yung dapat nakainin, yung hindi makakasama sa kanya. Actually pala guys, tips ko sa mga buntis ngayon, talagang ang laking tulong nung watermelon sa baby ko, sa katawan ko nung nagbubuntis ako. Diba, alam niyo naman na yung watermelon is mayaman talaga siya sa tubig. From the word itself, watermelon. Diba? Kaya talagang yung katawan ko is talagang hindi talaga siya nadidehydrate. At nung nanganak kasi ko noon, ang swabe lang talaga. Kaya sabi ko, ang laking tulong ng watermelon sa katawan ko. Kasi yun talaga yung pinaglihian ko din kasi. At syempre, talagang more on, hindi lang din naman watermelon, more on fruits lang din talaga ako noon. Tapos, iniwasan ko yung mga junk foods. Although, may cheat day. Pero, hindi naman ganun kagrabe. Tapos, hindi rin talaga ako nagiinom ng mga soft drinks, juices, like that. At talagang tubig-tubig, ganun. And also, thank you to my partner kasi talagang dinisiplina niya ako sa pagdating sa mga kinakain ko. Siyempre, as a father, concerned ka din sa baby mo. At siyempre, sa mag-ina mo, diba? So, talagang disiplinado talaga ako.
Although minsan, pag wala siya, nakatalikod, napapakain. Char. Siyempre, pag buntis ka, siyempre, hindi mo naman talaga maiwasan na mapakravings ka, lalo na pag yung katabi mo kumakain ng chichirya. Mapapahingi ka talaga eh. Ay, shout out kay Ate Edin. So, yun na nga. After nun, hanggang sa lumaki na nga, lumaki yung tiyan ko. Andyan na yung mga cramps, yung talaga yung paa ko talaga namumulikat. Yung sa gabi hindi ako makatulog kasi galaw ng galaw yung baby ko sa tiyan. Yung sa umaga, gising ka, tapos sa gabi gising siya, yung tipong matutulog na ako, mga ganun. So, fast forward tayo guys, para mabilis. So, ang due date ko kasi is August 8, 2023. And then, I just gave birth was July 20, July 30, 2023. July 29 kasi, yun yung time na nagli-labor na pala ako. That was the day of my partner birthday. Yeah, nagsiselebrate kami ng birthday niya noon. And then, syempre, marami kaming mga friends na nandito sa bahay noon. At nung time na yun, nagko-contract na pala yung son ko. Hindi ko man alam. Diba? Syempre, busy-busy makapagkwentuhan, tatawanan kami niyan. Kaya, akala ko normal lang talaga yung tigas ng son ko. So, iyon na nga. Morning kasi nun, hindi naman ako masyado napagod nun kasi, nagpahinga na ako nun eh. Kasi, before ng birthday niya, mga 3 days kaming naglakad-lakad kasi nga, kabuhanan ko na, kasama kayong partner ko, naglakad-lakad kami sa park, and then, do some stretching, siguro mga 3 to 4 days lang yon. And then, nung birthday na niya, nung mismong araw ng birthday niya, wala na, hindi na ako masyado nakikikilos noon kasi nga, sinet up ko nga yung birthday surprise para sa partner ko. So, yun na nga, nung July 29 ng 8 p.m. habang nagkikwentuhan kami nung mga friends ko, biglang pumutok na yung panabigan ko. At talagang grabe, ganun pala yung feeling. Yung tipong parang merong balon na may laman tubig na pumutok sa puwerta mo. Talagang sumabog talaga siya. So, yun. Sabi ko, ito na ba to? Siyempre, yung mga bisita din namin, yung mga friends ko, nagulat din sila. So, sabi nila, ay na nga daw, mga anak na ako. And then ako, chill pa ako noon. Nakapag-TikTok pa nga ako noon. Tatawa-tawa pa ako kasi sabi ko, yes, finally, mga anak na ako. So, iyon, agad-agad naman, nagpunta na kami agad ng hospital. Yung birthday celebrant, wala na. Tulala na siya. Ay, hindi naman tulala. Kinakabado na masyado, ganun. Ako, chill lang. Nakakatawa pa ako ng time na yun eh. So, actually pala guys, so ito hindi ko pala nakwento sa inyo. Yung mga previous check-up ko kasi, sa OB-GYN na ako sa clinic. And then, after 6 months, 7 months, nag-transfer ako sa hospital. Sa pinaka-hospital na mismo. Gawa ng naisip ko kasi na, syempre, first pregnancy ko nga to. What if may mangyaring emergency? Syempre, dapat advance tayo mag-isip. Iba pa rin pag hospital compare sa clinic, 'di ba? Although kompleto naman sila, pero hindi ganoon lahat. Compare sa hospital na talagang andun lahat, 'di ba? Kapag kami nangyaring emergency. So, 'yon, mabilis lang naman ako nakapag-transfer kasi lahat naman ng laboratory check-up, lahat ng results, kailangan dala-dala mo dun sa hospital at ipapakita mo yun sa kanila. Then, ayun, mabilis lang. At sinabi ko lang, dito ako manganak. Gusto kong manganak dito sa hospital ninyo. And then, yun, in-accommodate agad ako. So, yun na nga. Balik tayo dun sa nasa hospital na ako. Manganak na ako. So, yun, dumiretso kami sa emergency. And then, sinek yung temperature ko. And then, anong oras pumutok yung panabigan ko. Ayan, sabi kasi sa kanang doktor, niremind niya ako na once na pumutok na yung panabigan mo,
that's the time na oorasan mo. Dahil dapat pala within 24 hours, kapag pumutok na yung panabigan mo, is mailabas mo na yung anak mo. Kasi once na hindi, makakakain ng pupo yung anak mo sa loob at pwede siyang ma-infection. So, yun. Thanks God naman dahil, ayun, hindi naman dahil naging swabe talaga. So, ayun nga, mamaya na tayo dun. So, yun, chinecheck na sa hospital yung temperature ko, lahat-lahat. Saglit lang, dinala na ako dun sa room ko muna. Kasama ko yung partner ko, kasi hindi pwede naman namin, dalawa lang kayo pwede sa room. Tapos yung iba kong mga kasamahan, mga friends ko na iba, sumama din kasi sila, sa labas na lang sila naghintay. So, nung time na yun, nung inaiiyak ko, 6 PM na ako agad, mga sis. So, diba? Hindi ko man lang alam. Wala man lang ako nararamdaman na, eto na pala, manganganak na pala ako. Hindi ko man lang alam. Kasi, diba? Ang galing. Tapos, naalala ko noon, yan, pinagdalagyan ako dito sa tiyan ko ng mga kung ano-ano ang aparato. Yung para matrace na yung heartbeat ng baby ko. So, yun. And then, nalagyan na nila ako ng dextrose. Tapos, nakaantabi na rin yung oxygen just in case na mahirapan akong huminga. So, yun, tinatanong pa nga nila ako ng time na yun kung gusto ko nga daw magpa-painless. Ang sabi ko, ayoko kasi kaya ko naman. Tsaka naisip ko kasi, kung painless, hindi ko mapipil yung pagiging isang ina. I mean, although, isa rin yun sa factor, but isa talaga sa factor, kaya ayoko ng painless kasi parang mas mahihirapan pa ako. Kumbaga kasi yung painless kasi, I do some research kasi, pag nagpa-painless ka daw, hindi mo mararamdaman yung contraction ng tiyan mo. Paano ka iire? Diba? So, yun, kaya sabi ko, ayoko. Thanks God naman dahil hindi naman ako nahirapan manganak. So, ayun, pagdating ng mga 11:45, 11:30 yun, sabi ko, talagang namimilipit na ako sa sakit. Hindi ko na kaya. Sabi ko, manganganak na ako. Alam mo yung feeling na natatai ka? Ayun pala ganun pala yung feeling no, natatay ka pero sa puerta mo, yung feeling na gusto mo nang ilabas, lalabas na talaga siya, gusto niya na talagang lumabas. Grabe yun ang intense, mga moms, grabe talaga. Tapos, sabi ko sa partner ko, tawagin mo ng doktor, lalabas na siya, manganganak na ako. Tapos, nung doktor na yung nagpunta, nung una kasi, nice yung nag-ai sa akin. Yung pangalawang punta ng doktor, inai niya ako. Sabi nila, Tsulay, yun nga, lalabas na nga daw. Tapos, sabi pa nung nurse, before pa pala yun, sabi niya, bukas pa daw yan, kasi matagal pa daw. Nagulit sila, na almost, 3 hours lang yung labor ko. Tapos yun, manganganak na nga ako. So, dinala na nga nila ako sa emergency room. So, yun, hindi ko na nga imagine na nakatransfer ako dun sa yung pinaghihigaan pag manganganak ka na. Kasi nung una, nandun ako sa bed. Tapos yung pinaghihigaan pag manganganak ka na nga, yung syempre nakabuka ka kang ganyan. Tapos ready for delivery your baby na nga. So, yun, ang grabe lang talaga kasi siguro mga minutes lang siya. 3 iri lang ako mga mems. Tapos yun, sabi pa nga ng doktor, pinagalitan niya pa tong nurse na, ang tawag dito? Na assistant niya. Sabi, wag daw daganan kasi pinupush na yung tiyan ko. Sabi niya, wag mo nang daganan kasi kaya naman niya marunong mamalihay. Ay ha, lihay yarn. Siyempre, nag-practice kasi tayo paano yung tamang pag-ire. Kaya talagang thanks God din talaga dahil yung anak ko, hindi talaga ako pinahirapan. Siguro lang yon, mga 3 iri lang. 3 iri lang, labas na. Kaya lang mga sis, mga mems, 12:05 siya lumabas. So, hindi na siya birthday ng daddy niya. July 30 siya lumabas.
So, ayan, diba, almost 5 minutes lang yung late. So, kung, binilisan ko pala yung pag-iri ko, possible maging ka-birthday ng daddy niya. Pero okay lang yun, kasi, thanks God pa rin, dahil safe ko na ilabas yung baby ko, at hindi ako ganun nahirapan. Diba? At okay lang din, dahil magkasunulan lang sila ng birthday, isang celebration lang, para hindi na magastos. Na, diba? So, yun na nga, mams. Noong time na yun, nanganak na ako. Fast forward. First day ni baby sa bahay. Yun. Ito, sabi ko, ito sa very successful giving birth. Pero, akala ko, tapos na yung paghihirap ko. Hindi pala doon nagtatapos. Nag-uumpisa pa lang pala. So, iyon, for the puyat ang mom nyo, ang kanyang daddy, puyat kami pareho, zombie mode, hanggang sa, talagang, siguro mga 4S lang natutulog ko noon. Dahil nga si Mark, meron siyang 2 weeks paternity leave. Pero nung natapos na yun, syempre, ako na lahat. Siyempre, ako lang mag-isa sa bahay. Yung ultimo, pagligo ko noon, 5 minutes lang talaga. Iiwanan ko si baby dito sa kama, sa kwarto. But I'll make sure na walang mga pwedeng bumagsak sa kanya or something na pwedeng dumagan sa kanya. Ayun, naliligo ko 5 minutes lang. Ang bilis-bilis ko. Tapos kakain ako saglit lang kasi iiyak siya, papadedehit ko. Yun, ang dami kong pinagdaanan, pero I'm proud of myself dahil lahat yun nakayanan ko. At proud ako sa lahat ng mga magulang dyan na kinakaya at nakaya nyo lahat yun. Ganun pala yung feeling, di ba? Pero lahat ng yun, lahat ng pagod na yun, napapawi. Once na yung anak mo, makita mo siyang masaya. Di ba? Priceless yung saya. So, after nun, siguro mga 1 week, nag-file na ako ng Laobaw. So, eto na. Eto na yung mga nag-iintay dyan. Yung Laobaw pala, dito kasi, sa mga hindi nakakaalam, once na nabuntis ka dito sa Taiwan, meron kang maternity benefits. Which is so, yun, nag-file ako dyan sa may Taoyuan labor. Pinail ko lang, ang requirements ko lang nun is yung birth certificate ng anak ko from the hospital, and then, copy ng bank account ko kung saan nila itatransfer yung pera, and then, naghintay lang ako siguro mga 2 weeks. Natagalan lang kasi nga nagka-problema doon sa bank account ko. Pero, pinaka mabilis lang nun, 1 week lang, papasok na yung pera sa bank account mo. So, magkano ba yung nakuha ko? Magkano ba yung nakuha mo, sis? Ma'am? Nakakuha po ako ng almost 66,000 NT. Which is equivalent po yun sa peso ng mga nasa 120,000. Siyempre, ubus na yun. Nagastos na namin. Ang mahal kaya ng gatas ni Isaya. May mangutangan dyan. May mag-PM sa akin dyan. Ma'am, kamusta? Tapos, yun, pinasas ko yung ARC niya. And so on and so forth. Lahat ng requirements niya. Mabilis lang naman. Actually, kasi dito sa Taiwan, hindi ka pa pipilahin. Although, pipila ka, pero may mga upuan. At, saglit na saglit ka lang. Compare mo sa Pinas, abutin ka ng 10 oras, hindi ka pa tapos. Real talk. Hanggang sa mga notary, authentication ng papers niya, birth appearance, nagpunta kami ng MECO, and so on and so forth. And then, kumuha kami ng travel docs kasi nga iuwi na namin si baby. Actually pala, sa mga gustong magstay dito yung mga anak nila, pwede naman po as long as yung ARC nyo valid po.
valid po na magstay yung baby nyo dito until hanggang kailan yung validity ng ARC nyo. Kung kailan hanggang expired ng kontrata nyo. Pero ako kasi, mas pinili ko na lang na umuwi siya. Kahit na, syempre, mamimiss ko yung anak ko. Kasi, mas mahirapan kasi ako kapag nandito siya habang nagtatrabaho ko. Syempre, wala akong mapag-iiwanan sa kanya. Dahil bot kami ng partner ko nagtatrabaho. At ayoko rin naman siyang ipaalaga sa ibang tao. So, piliin ko na lang na alagaan siya ng mother ko. At least, panatag ako. So, as of now, nasa Pinas na po yung baby ko at 9 months old na po siya ngayon and going to 1 year old na siya ngayon. At talagang, thank you Lord talaga ako dahil sobrang healthy niya at sobrang adorable ng batang yon. At so, yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa vlog ko. And then, sa mga gustong magtanong at gustong i-clarify lahat ng about sa maternity benefits, sa pag-aasikaso ng mga papers, I will do another video po para doon kasi medyo mahaba na tong long story pregnancy journey natin. Sana nag-enjoy ka. So, yun lang. Okay, bye.